Kaya naman ay agad-agad na nga ang mga ito nagsisugod papunta sa ating bida. Ngunit sa hindi nila inaasahan ay pinagsasampal lang naman ang mga ito ng ating bida ng napakabilis kaya naman ay pagsigaw na lang rin ang naririnig sa bunganga nila. Na ikinabahagya din namang ikinagugulat ito ni Chu Wenxiong at napapamura dahil sa kaya pala raw ang lakas ng loob ng ating bida. At dahil din doon ay mga nagsabay-sabay na nga silang umaatake na pinalibutan ang ating bida. Subalit bigla naman nga rito ito naglaho ang ating bida at sumugod ng napakabilis na halos hindi na nga ito nakikita ng mga ordinaryong mga tao. Kaya naman ang kahinatnan ay makikita na lang ang mga tauhan ni Chu Wenxiong na bumulagta na lang habang iniinda ang kanilang mga bale-bale na mga buto. At dito rin ay nanlamig nga rito itong si Chu Wenxiong at napapaisip sa kanyang sarili dahil ang kanya raw mga tauhan hindi mahina. Kaya naman ang pinagtataka niya ay hindi man lang sila nakalaban ng 1 minuto. At naisip niya rin habang pinagmamasdan ang ating bida dahil sa hindi man lang daw ito hiningal na parang walang nangyari. At di nga rin ito nakaligtas si Zhang Xian sa kanyang pagkabigla dahil sa ang lakas pala raw ng ating bida. At naisip din niya sa takot na kayang-kaya rin pala raw ng ating bida na durugan silang lahat. Nagsalita si Knife sa kanyang master na si Chu Wenxiong dahil sa siya na daw ang haharap sa ating bida. Na tinugunan rin naman ito ni Chu Wenxiong na wag niya daw itong patayin. At dito sa kanyang paglapit ay harap-harapan niyang ang ipinanglalandakan sa ating bida na pagsisisihan daw nito na kung bakit pa siya nito nakilala. Subalit sinagot lang naman din siya ng ating bida na kung tapos na ba itong mamaalam ng kanya nitong mga huling salita. Kaya naman ay pumutok nga ang galit ni Knife dahil sa kung gusto na ba raw nitong mamatay ng ating bida. At dito ay sa di mapigilan na kanyang galit ay naglabas nga siya nito ng malakas na aura. Dahil sa nakita ni Chu Wenxiong ay napapangiti nga siya ng labis dahil sa hindi niya inaakala na mas lumakas pa raw si Knife. Kaya naman ay nang matapos ang paghahanda ni Knife dito ay walang alinlangan nga siyang umatake agad tanggo sa ating bida. Ngunit sa mga hindi inaasahan ay may kung anuman sa ating bida na tila isang hadlang sa dahilan din hindi man lang nakalapit rito ang kanyang pinakawalan na suntok. Na tila siya pa ang nagtamo ng malaking pinsala na animoy ibinalik sa kanya ang kanyang atake. At makikita nga rin ang kanyang pagkaunting-unting pagkambo habang nakatayo lang rito ang bida na pinagmamasdan siyang bumabagsak. Sa gulat ni Chu Wenxiong ay sobra nga siyang napapasigaw dahil sa ang kanyang inaasahan na malakas na talo lang. At dito ay naisigaw pa niya dahil sa kanyang pagkakadismaya dahil sa ginustusan niya raw ng malaking pera itong si Knife at kinuha sa Special Forces ngunit pati ito ay natalo rin kaagad. At dito ay hindi na naman nga ito nakaligtas sa mga mata ni Zhang Xian sa dahilan din nagsilabasan pa ang kanyang maliliit na butil na pawis. At napapatanong sa kanyang kaisipan na kung ano ba raw itong mga nangyayari. Habang ang kanyang mga kasamahan sa likod ay napapatanong rin sila sa kanilang sarili na dahil sa bakit daw ang galing ng ating bida na makipaglaban. Kaya naman ay nang masaksihan rin ito ni Merong Yan ay labis nga rito ang kanyang pamumulan ng kanyang mga pisngi at naisip dahil sa gusto niya raw mapapangasawa ang mga katulad ng ating bida. Habang iniinda ni Knife ang kanyang natatamong pinsala sa kanyang balikat ay napapatanong nga itong si Chu Wenxiong sa kanya na kung ano raw ang nangyayari. Na kanya naman ding sinagot ito si Chu Wenxiong na nabali raw ang kanyang braso, at marahil din daw ang ating bida ay isang martial artist. Na kinapagtataka naman rito ni Chu Wenxiong na kung ano nga ba ang ibig sabihin ni Knife sa kanya. Ngunit mariin niya na lang sinabihan itong ating bida na ang galing daw nito at kasabay niyang sinabi na bakit hindi na lang daw maging bodyguard niya ito. At magbabayad raw siya ng 100,000 yuan kada buwan. At kalimutan na lang daw nila ang nangyari ngayon, at kasabay uli niyang sinabi na kung ano ba raw sa tingin ng ating bida. Dahil dito ay di na lang nang maiwasan ng lahat na mangha sa alok ni Chu Wenxiong sa ating bida kaya napapaisip na lang sila nito na ang 100,000 yuan ay maliit lang. Subalit ang pangalan raw ni Chu Wenxiong ay ang tunay na kayamanan. Pagkatapos ay mariin nga siyang sinagot ng ating bida na maging bodyguard mo iniinsulto ba raw siya nito. Dahil dito nang marinig nga ito ng ilan sa likuran ng ating bida ay parang halos humihiwalay nga nito ang kanilang mga kaluluwa. Kaya naman ay naglabas nga rito ito ng baril si Chu Wenxiong sapagkat kung hindi niya naman lang raw ito na maging bodyguard ay papatayin niya na lang ito.
Na ikinagugulat na lang din ulit ng ilan dahil sa may hawak raw na baril itong si Chu Wenxiong na baka dito na rin daw sila mamatay. At habang nakatutok ito rito sa ating bida ay naging seryoso nga siyang binabalaan itong si Chu Wenxiong dahil bibigyan niya pa raw ito ng pagkakataon na ibaba nito ang kanyang hawak na baril. At magmakaawa sa kanya, na kung gusto pa nitong mabuhay. Subalit imbis matakot ito rito si Chu Wenxiong sa banta ng ating bida ay tinawanan lang naman niya ito at sinagot ang ating bida na kung saan raw ito kumukuha ng kumpiyansa. Nakinasigaw rin naman dito ni An Ku dahil sa takot niya ay sinabihan niya nga itong ating bida na sumuko na lang raw ito dahil sa usapang buhay na ito. At dito ay naging seryoso nga ang ating bida na kahit hindi man raw niya kayang pigilan ang bala, ay marami naman siyang paraan para patayin itong si Chu Wenxiong bago pa siya makapaputok. Subalit bigla na lang naman din rito ito kumuha ng cellphone ang ating bida at nagsabi kay Chu Wenxiong na sandali lang raw dahil sa may tatawagan siya. Na hindi rin naman ito ipinagkait ni Chu Wenxiong sa ating bida dahil sa tumawag lang daw ito ng tumawag sapagkat pagbibigyan niya pa ito ng mga huling salita. At dito ay agad din naman sinagot rito ito ni Jin Pei-yun na siya pala ang tinawagan ng ating bida kaya naman ay binanggit niya nga agad na handa na raw ang mga gamit na ipinapahanap niya. At kung kailan rin daw matutulungan nito ang kanyang lolo, na sinagot nga rin naman siya rito ng ating bida na libre naman raw siya ngayon, pero may humaharang lang sa kanya na kailangan niya munang ayusin ito. At nasabi rin rito ni Jin Pei-yun sa tawag na kung may problema ba dahil sa baka matutulungan niya ito. At dito ay sinabi nga ng ating bida sa kanya na may nakatutok lang naman daw sa kanya rito na isang baril na ang taong nagngangalan na si Chu Wenxiong. Kaya naman ay dapat niya muna itong alisin bago pumunta siya dyan sa iyo. Matapos ang mga ilang ng kanilang pag-uusap ay naiabot na lang nga rito bigla ng ating bida ang cellphone kay Chu Wenxiong dahil sa may makipag-usap raw nito sa kanya. Na kanya naman din ikinapagtataka. Gayong paman ay kinuha pera niya naman ito na may nakakalokong ngiti. Subalit hindi pa nga nakalapat ang cellphone nito sa kanyang tenga ay umaalingaw-ngaw na nga rito ang napakalakas na boses ni Jin Pei-yun. Na pinagmumurang itong si Chu Wenxiong dahil sa kung naghahanap ba raw ng kamatayan ito pati ang bisita ng kanilang angkan ay hindi pinapalagpas nito. Na agad rin naman itong nakikilala ni Chu Wenxiong na kung sino ang kanyang kausap na ito nga ay si Jin Pei-yun. Kaya naman ay napapatanong na lang din siya nito kay Jin Pei-yun na kung ano ba raw ang ibig sabihin nitong na hindi niya sasaktan ang bisita ng iyong lolo. Na agad nga naman, siyang rito ulit sinisigawan ni Jin Pei-yun dahil ang kanya raw sinasabi na binata ay pangalan ay Chen Mo at ang nasa harap niya nito. Kaya naman ay nanginginig na lang nga rito itong si Chu Wenxiong na napabanggit sa pangalan ng ating bida. Dahil sa isa palang malaki ding tao itong nasa kanyang harap. At matapos ang kanilang usapan ay agad nga siyang sinabihan ng ating bida na kung pwede na ba raw ibalik nito ang kanyang cellphone. Na agad naman din itong tinugunan ni Chu Wenxiong na takot at sinasabi ang paulit-ulit na oo. At kasabay na nga niyang inaabot ang cellphone ng ating bida at nagsalita dahil sa patawarin daw siya ng ating bida sa mga kanyang pagkakamali. At sa pagkuha naman rito ng ating bida ay nagsalita nga itong si Jin Pei-yun dahil sa patawarin raw ng ating bida si Chu Wenxiong. Dagdag pa niya na padalhan daw siya nito ng lokasyon, sapagkat ay susunduan niya agad ito. Na tinugunan rin naman ito agad ng ating bida na sige, naintindihan niya. At sa kanya namang pagharap kay Chu Wenxiong ay sinabihan niya nga ito na sa ngayon raw ay kalimutan na lang nila ang mga kaganapan na ito. Dagdag pa niya sa nanginginig na si Chu Wenxiong dahil sa wag daw itong magmakaawa ng labis, dahil sa sobrang nakakaawa raw nitong tingnan. Kaya naman ay puro tanggo na lang din nga dito ang isinasagot ni Chu Wenxiong at panay banggit ang salitang pasasalamat. Na ikinabahagya rin naman na ikinapagtataka ni Knife dahil sa hindi niya raw talaga maintindihan na kung bakit nagpakumbaba ang kanyang master na si Chu Wenxiong sa isang estudyante. Na ganun rin naman ang nararamdaman ng dalawang mayabang na ito at paulit-ulit nga din nilang naiisip sa kanilang mga sarili na kung ano ba talaga raw ang nangyayari. At matapos ay lumapit nga rito itong ang ating bida na kung saan ay sinabi niya sa dalawang babae na mauna na raw ang mga ito dahil sa may gagawin pa siya. Na agad rin naman nilang naintindihan ang gustong sabihin ng ating bida kaya naman ay agad-agad nga silang papatakbo sa kani-kanilang mga sasakyan.
Samantala matapos ang mga ilang kaganapan dito ay makikita nga natin itong ang matanda na bumabati sa ating bida sa kanya nitong pagdating. At sa kanilang paglalakad ay makikita nga rin naman natin ang mga halamang gamot sa isang lalagyan. Hayag nga ng matanda sa kay Shenmue dahil sa ang nakuha raw nila ay magandang kalidad na mga halamang gamot. At dito rin ay naitanong nga ni Jinpei yun sa ating bida na kung kailangan pa ba raw nito ng gamit tulad ng stove. Na sinagot naman siya agad ng ating bida na kung sino naman raw ang nagsabi nito sa kanya na kung kailangan niya ng stove upang makagawa ng gamot. Tugon niya na hindi ba yon ang nakasulat sa mga nobela. Mas maganda raw ang hurno, mas epektibo ang gamot. Dahil sa sinabi ni Jinpei yun ay natatawa nga rito ito ang ating bida at sinabihan si Jinpei yun dahil sa hindi niya raw kailangan iyan sapagkat kamay niya pa lang ay sapat na. Ayon nga sa ating bida na ang tunay na immortal ay hindi nangangailangan ng hurno. Pagkatapos ay kasabay nga siyang naglatag ng formation na kung tawagin niya itong spirit gathering formation. At gamit din ang kanyang chi ay kasunod rin naman niyang inihagis ang mga halamang gamot. Kaya nang magsama-sama ang mga ito ay nagpaikot-ikot nga ang lahat ng materialis sa isang direction. Pagkatapos ay makikita na lang nga rin natin ang pagkaunti-unting bagbuo nito. Dahil sa hindi pala ito tuluyan na kompleto ay may kung ano naman teknik rito ang ating bida na kanyang isinulat na ang pagkabuo ng talisman. Na kung tawagin niya naman din itong Peiyuandan. Dito ay nang matapos ang ating bida makikita nga rin naman ulit natin na natila ay nagtagumpay siya nito at kasabay din ang pagkawalan ng mga usok sa paligid nito. Dahil sa mukha talaga rito, nahihirapan ang ating bida ay naisip niya ngang na kung hindi lang raw siya bihasa, at kung hindi pinakamadali ang Peiyuandan, sa antas niyang Chi Condensation Level 1, baka hindi niya ito magawa. At dito ay napapatanong nga itong matanda sa ating bida na kung kumusta raw ang resulta. Na sinagot rin naman siya ng ating bida habang inaabot sa kanya ang isang pil at sinabihan na inumin na lang raw agad ito. At sa pagkuha rin naman ng matanda rito ay labis nga dito ang kanyang kagalakan sa tuwa na mahawakan ang isang pil. Dito ay walang alinlangan niyang ang agad linunok ito. Pagkatapos ay bigla na lang rin siyang nagku-cultivate. At sa pangamba rin ni Jinpei yun sa kanyang lolo dito ay naitanong niya nga sa ating bida na kung maayos lang ba raw nito ang kanyang lolo. Na sinagot lang naman din siya agad ng ating bida na maghintay lang daw ito. At di katagalan ay bigla na lang nga rito na gumising ang matanda na tila ba ay matagumpay ito sa kanyang pagtaas ng kanyang antas. Sa kanyang tuwa rito ay masaya nga siya dahil sa hindi lang raw gumaling ang kanyang sakit. Dahil sa tumaas pa daw ang kanyang lakas sa martial arts. At sa ngayon raw ay naabot niya na ang peak inner realm. At dito ay mas lalo pang ang nadagdagan ng respeto ng matanda sa ating bida kaya naman ay lubos nga rito ang kanyang pagpapasalamat. Ngunit sinabihan lang naman siya ng ating bida dahil sa nagbigay lang raw siya ng gamot. At binayaran siya nito kaya walang utang na dapat ipapasalamat. Dagdag pa ng ating bida na kasamang pag-abot ng papel dahil sa nagtiwala ito sa kanya, dito ay inayos niya na ang depekto sa martial arts technique mo. At nasabi rin ng ating bida sa matanda na mag-insayo raw ito upang mas lumakas pa ito sa hinaharap. Kaya naman nang makuha din ito ng matanda ang papel ay labis nga rito ang kanyang pagkamangha. At napasambit dahil sa napakaganda raw na martial art na ito. Dahil dito ay bigla-bigla na lang nga siyang lumuhad sa ating bida dahil sa napakabuti raw nito, kahit wala man siyang maibayad ay tanggapin na lang daw nito ang kanyang pagyuko. Na ikinapagtataka rin naman rito ni Jinpei yun na kung ano nga ba ang ginagawa ng kanyang lolo. Subalit ang mas lalo pa niyang ikinapagtataka ay bigla na lang siyang sinabihan ng kanyang lolo na lumuhad rin raw ito at pasalamatan si Master Chen. Na agad rin naman din itong sinunod ni Jinpei yun at nagsalita dahil sa ang kanjin raw lumuluhod sa kay Master Chen. Sa kaisipan nga rin ng matanda ay labis nga rito ang kanyang tuwa sa kanyang puso sa dahilan pa tumulo ang luha niya nito. Dahil sa ang perpektong teknik raw na ibinigay sa kanya ni Master Chen ay ito daw ay magiging pamana ng kanilang angkan. Habang pinagmamasdan sila ng ating bida ay naisip niya rin naman na dahil sa loob lang daw ng 3 taon ay naabot na raw ng matanda ang transformation realm. Pagkatapos ay sa papatalikod na ating bida upang umalis na, dito ay sinabihan niya nga ang mga ito na ipadala na lang raw ang bayad sa kanyang bank account.
Nasinang-ayonan rin naman ito nila at kasabay pagpapasalamat sa ating bida. At habang pinagmamasdan nila ang bida na papalayo, dito ay nagsalita nga itong si Jin Pei-yun at naghayag sa kanyang lolo dahil kayang-kaya raw ng ating bida ayusin ang teknik nito sa isang tingin lang. Kaya naman ay nahihiwagaan daw siya. Pahayag nga rin ng matanda sapagkat hindi raw nauunawaan ng kanyang apo ang kakayahan ni Master Chen. Kaya naman ay ingatan daw nila si Master Chen upang hindi ito madidismaya sa kanila. Dagdag pa niya sa kanyang apo na kung sino man raw ang pwede manggulo kay Master Chen o isa man sa kanilang pamilya ay dapat niya daw agad sipain ang mga ito. Lalo na raw ang tatay nitong kanyang apo. At nasabi rin niyang nanlilisik na kanyang mga mata na sabihin raw nito sa kanyang ama na kontrolin ang mga tauhan niya, dahil kung mauulit pa ito, wala na siyang mukhang ihaharap sa kanya. Dagdag pa niya muli at dagdagan rin raw ng 1 0 ang ibabayad kay Master Chen, na agad rin naman itong sinagot ni Jin Pei-yun na sige, lolo, gagawin niya po agad.